Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dumiretso sina Lloyd sa kinaroroonan ni Master Cordigos. Umuusok ang katawan ni Soulites gawa na din siguro ng katotohanan na siya ay isang dragon kahit pa siya ngayon ay nasa form ng tao. Yan na ba ang dragon? Tanong nito. Tama ka. Nakikita mo naman na ang kanyang katawan ay inilalabas ang kanyang dragon breath smoke. Sagot naman ni Lloyd. Ikaw, isa kang baliw na con artist, inis na wika ni Soulites. Sabi mo ay hindi ka marunong pagdating sa mga bagay na handicraft, tanong ni Cordigos kay Soulites. Oo, maiksing sagot naman nito. Ayon sa kontrata, kailangan lang turuan ni Cordigos si Soulites kung papaano gumawa ng mga hiyas. At Soulites, pakiusap na pakisunog ang lahat ng dumi sa loob ng excrete facilities isang beses sa isang araw. Saad ni Lloyd. Isa akong dragon, bakit magiging tagalines ako ng mga dumi ng tao, inis na isip nito. Alam ko na nahihirapan kang tanggapin ang katotohanan na ikaw ang maglilinis ng mga dumi ng tao. Ngiting wika ni Lloyd. Nakakabasa ba siya ng iniisip? Saad niya sa sarili na nagulat sa sinabi ni Lloyd na tila nababasa nito ang iniisip niya. Kaya nga gumamit ako ng kaunting puwersa para pirmahan mo ang kontrata dahil kung hindi mo ito pipirmahan. Mawawala ang iyong pagkakataon para matuto kung paano gumawa ng hiyas. At kung magkaganoon man, mahihirapan kang magpakasal, tama ba? Tanong at pang-aasar niya sa pagmumukha ng isang criminal. Ang pride ay mahalaga, pero kung maging hadlang ito para ikaw ay may kasal, tanong niya. Tahimik lang si Soulites at iniisip ang bawat sabihin ni Lloyd. Ano ba ang mas mahalaga? Tanong niyang muli. Napakagatlabi naman si Soulites. Hoy, dwarf. Tawag nito kay Cordigos. Ibig kong sabihin ay guro. Ako ay nasa pangangalaga nyo na, wika nito at sabay yuko. Natawa naman si Cordigos. Kung iisipin na ang isang maliit na dwarf ay magiging estudyante ang isang magiting at dakilang dragon. Wika ni Cordigos na nakahawak pa sa kanyang baba. Ang mga dragon ay ang pinakamalakas pagdating sa kapangyarihan, pero, ikaw naman ang pinakamagaling pagdating sa craftsmanship. Pakiusap, ayusin mo ang isinumpang kamay ko, hindyang pakiusap nito. Nakatingin lang si Cordigos sa nagsasalitang si Soulites. Kahit gaano pa siya kawalang alam, isa pa din siyang dragon. Mabilis siyang makaka-adapt sa sitwasyon kung saan siya naroroon. Isip ni Lloyd. Kung ganyan nga ang sinasabi mo, imposible kitang tanggihan. Medyo magiging malupit lang ako, ayos lang ba sayo? Tanong nito. Naayos ko na ang sarili ko. Tugon nito. Kung ganoon ay ano pang tinatayo-tayo mo dyan na parang tanga. Kumilos ka na at dalhin mo sa akin ang mga materyales, biglang sigaw ni Cordigos na bigla ring nagbago ang malumanay na pakikitungo nito kay Soulites. Ano? Ako ba? Ako ba ang kinakausap mo? Tanong nito na maluha-luha pa. Inaasahan mo bang gagawin ng guro mo lahat para sayo? Sige na, galaw-galaw na, ngayon na, muling sigaw nito. Ngayon na, dagdag nito at tumakbo na palabas si Soulites upang sundin ang utos ng kanyang guro. Ang resulta ng kontratang ito ay isang huwaran na kung saan ay magkakaroon ng benepisyo ang lahat. May papalit ni Soulites ang kanyang pride sa pinakamataas na level ng edukasyon dito sa mundo. Isip niya, nagpupulot na ng mga hiya si Soulites. Pinupulot niya ang bawat makita niya. Ang sabi ko huwag ka masyadong gumamit ng puwersa at lakas, sigaw muli ni Cordigos sabay palo ng patpat kay Soulites. Aray, hiyak na saad naman ni Soulites ngunit patuloy pa ding sumusunod sa itinuturo ni Cordigos sa kanya. At si Cordigos ay mag-enjoy sa katotohanang siya ang kauna-unahang pwedeng umabuso at pag-alitan ng isang dragon sa buong mundo. Nakaranas ako ng napakaraming karanasan. Ang pagpapakita sa akin ng hindi kapani-paniwala at disadvantageous na mga kontrata, at ang tanging natira lang sa akin ay ang pirmahan ito, kahit na nag-iisip na sila sa akin na papaanong ang isang tulad ko ay may pagpipilian pa, tuloy-tuloy niyang isip at inaalala ang mga naranasan noon. Sinusubukan mo bang sirain ang lahat? Mag-isip ka muna bago ka gumawa ng kung ano, tuloy na pagtuturo ni Cordigos kay Soulites. Pero ang ganoon ay hindi paggawa ng isang kontrata, ito ay isang karahasan. Ang kontrata ay ang parehong partido ang dapat magkakabenepisyo rito. At syempre, mas makakabuti naman talaga kung mas magkakaroon ako ng pakinabang dito. Isip niya habang pinapanood ang dalawa. Itapon mo yan, sira yan. Pinaplano mo bang ibasura ang lahat? Patuloy na pagsigaw nito at pagpalo ng patpat sa kawawang dragon.
Sa kabilang banda naman, lahat ng itinapong hiyas ay pinulot ni Lloyd at kinuha. Ngingiti-ngiti ang baliw na si Lloyd habang bitbit ang napakaraming hiyas. Nakatanggap naman siya ng isang notice na nakasaad doon na nagawa niyang mabago ang isang tragic fate at gawin itong isang positibong pangyayari. Nagtaka naman ang ating bida sa kanyang nabasa habang hinihila-hila ang mga nakuhang hiyas. Nakatanggap siya muli ng notice, pinapakita rito ang mga naiwasang sakuna, nakasaad na si Solites ang Fire Dragon ay nawala ang kanyang mga sungay sa pakikipaglaban kay Javier. At nagdudusa ito ng fatal injuries bago bumalik sa kanyang den. Kung saan, siya ay namatay. Namatay siyang mag-isa sa kanyang den kung saan ay hindi na nadiskubre kailanman. Ayun ba? Sa nobela, ipinakita lang dito na tumakbo siya palabas sa kanyang den. Takang sagot naman niya, kung hindi dahil sa'yo, ang Frontier couple ay maaari ring hindi na mag-exist sa mundong ito. Ang Count ay isang multi-talented. Ngayon ay malaya na siya sa pagkakautang at ngayon ay nagpo-focus na siya sa mga gawaing hindi niya nagagawa noon. Masaya talaga siya ngayon. At ito ay nangyari dahil sa'yo. Si Julian, na dapat mamamatay sa ibang bansa, na ngayon ay kinikilala na bilang isang best student sa kanyang paaralan. At ito ay dahil din sa'yo. Imposibleng bilangin ang mga buhay na nailigtas mo. Tuloy-tuloy na wika ni Messenger. Napahawak naman sa ilong ang ating bida at tila ng lalaki ang tenga sa mga naririnig na papuri sa kanya. Kung ganoon, bigyan mo ako pera. Hiling niya. Kailangan mong kumita ng sarili mong pera. Sagot naman ni Messenger, bigyan mo na lang ako ng RP. Muling hirit niya. Ang mga tao talaga ay walang pag-asa pagdating sa pag-ibig. Pang-aasar naman ito, hindi naman makakapaglagay ng pagkain sa hapagkainan ang pag-ibig. Sagot naman niya, ang kailangan ko ngayon ay isang skill. Dahil mag-uumpisa na ang construction sa malaking sewage system. Ang problema ay ang radius ng estimation skill. Ang construction ay kailangan gawin at matapos sa buong county, pero ang pagkuha ng mga impormasyon sa bawat lugar at pagdugtungin-dugtungin ito ay isang bagay na mahirap gawin. Kahit na tumaas ang level ko ng kaunti pagkatapos gawin ang ibang mga proyekto, tumigil naman ito sa pagtaas muli. Saad niya, meron na siyang level 6 na intermediate design na may maximum radius na kayang magdisenyo ng 729,000 meters squared. At ang kanyang skill-exclusive options naman na floor plan ay may third-day indicators na sa simulation mode. Ang basic ng isang business ay iligtas ang kayang iligtas, pero wala ka dapat magastos sa kailangang gawin. Saad niya habang nakatayo sa ibabaw ng isang bangin. Pinindot niya ang skill level up ng intermediate design. At sa kasalukuyan ay mayroon siyang 4,070 RP. Tara na! Kung papataasin ko ang level nito, ang estimation radius ay tataas. Go! 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 Sigaw niya habang paulit-ulit na pinindot ang skill level up hanggang sa umabot ito ng intermediate design level 10. Nakatanggap naman siya ng notice na ang skill grade ay tumaas. Ang kanyang design skill grade ay advanced na ngayon mula sa intermediate. Ang Advanced Design Level 1 na may maximum radius na kayang mag-design ng 3,375,000 meters squared. Ayos! Ang pag-invest ng 1,200 RP para rito ay sulit. Isip niya habang nakangiti. Nakatanggap siyang muli ng notice na nakasaad na nakakuha din siya ng bagong skill, ang exclusive option na Construction Guideline. Construction Guideline? Ano yun? Tanong niya. Ikaw, na palaging nagrereklamo dahil marami kang trabaho, pakiusap, i-test mo itong revolutionary system ngayon, wika ni Messenger. Hindi ko ito makakapagkatiwalaan kung nagsasalita ito tulad ng isang home shopping channels na nagbebenta ng walang kwentang bagay. Sagot niya, subukan mong ilabas ang 3D floor plans na kasalukuyan mong nakasaved. Saad nito, sige, makikipaglokohan na lang ako. Wika niya at inilabas ang 3D floor plan sa kanyang kamay. I-activate ang construction guideline. Saad niya, nagulat siya dahil tila hinigop ng kung ano ang kanyang 3D floor plan. Ano yan? Tanong niya habang nakatingin sa kanyang lumaking 3D floor plan. Ang hologram na ito ay kayang ipakita sa iyo at sa lahat ng nagtatrabaho sa proyektong ito. Ang mga construction workers ay makakapagtrabaho na ng tiyak gamit ang hologram na ito. Paliwanag ni Messenger. Wow! Ito ay isang skill na kayang alisin kahit 50% ng aking mga gawain. Kailangan ko agad ito subukan, isip niya.
Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ay sinubukan agad ang kanyang bagong skill. Naglagay siya ng bilog hologram sa lupa at tinawag si Javier. Ano yan? Tanong nito. Ang lugar kung saan ka maghuhukay. Sagot niya. Tinignan lang siya ni Javier na may panghuhusga sa mga mata nito ngunit wala naman itong sinabi sa kanya. Sasabihin ko sa'yo ang detalye mamaya, kaya pakiusap gawin mo muna ito. Okay, sagot niya na tila naiintindihan ang tingin na ibinigay sa kanya ni Javier. Nagsimula ng hukayin ni Javier ang bilog na hologram. May berdeng ilaw rin sa loob. Wika ni Javier habang naghuhukay. Oo nga, tama ka. Pwede mo bang subukan na maghukay sa labas ng ilaw? Utos niya. At ginawa nga ito ni Javier at ang berdeng ilaw ay naging pula. Ano ba yan? Gawin mo ng maayos ang trabaho mo, utos ng baliw na hologram ni Lloyd habang nanlalaki ang butas ng ilong. Napatingin silang pareha sa hologram niya na biglang lumabas pagkatapos hukayin ni Javier ang labas ng berdeng ilaw. Kasuklam-suklam ang pagmumukhang yan, wika ni Javier na tila direng-diri sa pagmumukha ni Lloyd sa hologram. Hoy, masyado kang nagiging kampante sa mga binibitawan mong salita. Mukha ko pa rin yan, reklamo niya. Sa palagay ko walang magkakamali sa pagtratrabaho dahil ayaw nilang makita ang pagmumukhang yan. Sabi nito, sabi ko tigilan mo na ang pagsasalita ng ganyan. Nasasaktan din kaya ako, sagot naman niya. Ano naman ang binabalak mo ngayon, tanong ni Javier na ipinagtaka ni Lloyd. Gusto mo bang sabihin na ikaw ay isang genius ng illusion magic? O isa itong magic tool na ninakaw mo mula sa Dark Sorcerer, tanong muli nito. Natulala lang si Lloyd sa tanong nito. Nagulat ako sa tanong niya. Mahirap naman magsinungaling sa kanya palagi, tama ba? Tanong niya sa sarili. Ano bang kapanipaniwalang kwento para sa'yo? Asiwa niyang tanong. Yung huli, magsuot ka ng kwintas na mukhang parte ng pakulo mo kapag maglilibot ka upang maging kapanipaniwala. Sagot naman nito, sige, gagawin ko yan. Sagot niya, at maniniwala din ako sa kwentong yan. Wika nito sabay talikod nito. Kahit wala masyadong sagot ang maibigay ko sa'yo, may tanong ka pa ba? Dagdag niya. Ang curiosity ko ay hindi importante sa ngayon. Ang importante ay iniligtas mo lahat ng tao rito sa buong county. Seryosong wika ni Javier na napalingon pa sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Lloyd sa narinig niya mula kay Javier. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Isip niya. Oo naman, gagawin ko palagi yan, tugon niya ng nakangiti. Uumpisahan na natin ang construction ng malaking sewer na magliligtas sa ating lahat laban sa sakit. Kayong lahat, sumigaw kasama ko. Ano ang ating motto? Sigaw ni Sir Byron, unahin ang kaligtasan, sigaw ng ganadong mga manggagawa. Huwag tayong magpapa-injured. Papatayin ko ang sinumang magkakaroon ng injury. Kung sino man dyan ang mahina, umalis ka na sa ligtas na proyektong ito. Sigaw ng mga manggagawa. Habang nagsisigawan ng mga manggagawa ay nakatingin lamang sa mga ito ang ating bida at si Javier. Parang nagiging mas baliw sila kada minuto, anong klaseng nilalang ba ang gumawa ng ganito sa kanila, biglang tanong niya kay Javier na tanging pagtingin lang sa kanya ang naging kasagutan nito. Kung ang mga dumi at basura sa county ay mapupunta sa sewer, kung ganoon ay dadaloy ito sa sewer pipes patungo sa main sewer. Ang maliit na sewer pipes ay kayang hukayin ni Podong mag-isa, pero hindi magiging sapat lang ang kakayahan ni Podong para hukayin ang main tunnel. Kaya ang kailangan ay pampatibay ng loob. Wika niya. Nag-cheer naman si Belle para kay Bibeong. At natulala at natuwa naman ang puso ni Bibeong sa ginagawang pag-cheer sa kanya ni Belle upang tulungan si Podong sa paghuhukay. Nabuhayan ng loob si Bibeong at nagkaroon ng gana upang magtrabaho. Nagtratrabaho na din ang mga trabahador at ang isa sa mga ito ay nagkamali ng hukay at naging kulay pula ang pattern na nasa lupa at lumabas ang pangit na pagmumukha ni Lloyd sa ere. At talaga naman, seryoso ka ba dyan? Wika ng pangit na pagmumukha ni Lloyd habang nakatingin sa manggagawang nagkamali. Napatingin naman ang mga manggagawa rito at natigilan kaunti. Ayos. Ang galit na mukha ng Master Lloyd, wika ng mga ito imbis na matakot ay natuwa pa sila nang makita ang mukha ni Lloyd. Wow! Mas lalo akong magkakaroon ng sapat na lakas para magtrabaho, sigaw ng isa. Ako din. Ako din. Ang mukhang yan ay sobrang nakakatakot. Wika pa ng iba sabay tawa. Marami na pala ang nagsilabasang pagmumukha ni Lloyd sa buong construction site.
Ang sa amin dito ay sumisigaw-sigaw ng iba't ibang uri ng pagmumura. Inggit kayo no? Hooray! Ang sa amin dito ay pangit, wika pa ng iba pang trabahador. Tumigil kayo. Bakit tila nag-enjoy pa kayo sa isang bagay na dapat ay nagsisilbing gabay nyo? Sigaw ni Lloyd sa mga tuwang-tuwang trabahador. Nagulat naman ang mga ito nang siya na mismo ang sumigaw at bumalik ito sa kani-kanilang trabaho. Mga baliw na talaga ang mga ito, anong klaseng nilalang ba ang gumawa ng ganito sa kanila? Tanong niyang muli at tulad kanina ay tahimik lang si Javier na nakatingin sa kanya. Sa isip-isip ni Javier, nagtanong ka? Ikaw kaya ang dahilan? Bumuhos ang malakas na ulan. Pagkatapos ng malakas na ulan ng tagsibol, ang construction ng maliit na sewer ay nagpapatuloy sa loob ng 3 buwan. Salamat sa construction guideline, ang construction ng main sewer ay mabilis na matapos. Nagsisimula na itong lumawak papunta sa hilaga ng ganoon kabilis. Wika niya. Unti-unti na ding sumusilap ang araw sa makulimlim na mga ulap. Ang main sewer ay kailangan dumaan sa kaparangang iyon. Gagawa tayo ng sludge treatment facility banda roon. Turo niya kay Sir Bayer na nakikinig sa kanyang mga plano habang hawak at tinitignan ang blueprint ng nasabing proyekto. Malapit yan sa kinaroroonan ng mga mastodons na umatake sa atin noon. Magiging ayos lang kaya yon? Tanong nito. Habang mapapadalas naman na naririto si Bibeong, ibig sabihin ay hindi nila tayo aatakihin basta-basta, pero kailangan pa din nating mag-ingat. Pakisabihan ng lahat na huwag guluhin ang mastodons kapag nakakita sila, at pakisabihan din silang lumayo ng tahimik. Utos niya kay Sir Bayern. Naiintindihan ko. Sagot naman ito. Yan ang naging tagubilin, pero wala ni isang mastodons ang nakita. Dahil ba nariyan si Bibeong? Yun ang inakala namin. Isip niya. Nakatayo si Lloyd at nakatapat sa puno na naglalaro mag-isa. Pulang ilaw, berdeng ilaw, sigaw niya sabay lingon sa likod. Naglaalro siya ng laro sa isang sikat na pelikula. Lumipat siya sa kabilang bahagi at nagkunwari na nakita siya ng taya kanina na siya rin naman. Lumipat na naman siya sa kabila. Halika dito. Nahuli kita, wika niya sabay baril gamit ang kanyang kamay sa nahuli niya kanina na siya rin naman. At lumipat siyang muli sa kabila at umaktong na baril at natamba. Tila nababaliw na si Lloyd sa paglalaro ng mag-isa. Nakakatuwa naman ito, wika niya habang nakahiga sa lupa. Nagtataka ako kung sino ba talaga ang baliw dito. Wika ni Messenger. Ano na naman ba yon? Naglalaro lang naman ako. Hindi ba ganito naman maglaro ang mga tao? Tanong niya. Biglang sumulpot si Podong at umiiyak ito. Podong, wika nito. Bakit? Mukha ba akong kawawa? Nag-enjoy naman ako Podong. Wika niya. Podong. Pododong, wika nito. Nakakita ka ng kakaiba? Tanong niya rito. Dali-dali naman siyang pumunta sa kung ano ang nakita ni Podong. Pagdating niya ay nakapalibot ang mga manggagawa sa isang malaking hukay at nakatingin sa kakaibang nilalang na naruroon. Asan? Ano ba yun? Wika niya sabay singit sa mga manggagawa upang makita niya kung ano ba ito. Nang nasa unahan na siya nang nagkukumpulan ay tinignan na niya kung ano ito. Nakita niya ang isang mastodon. Patay na mastodon na unti-unting naagnas. Isang mastodon? Kung titignan ng pagkabulok nito ay hindi pa ito ganoon katagal. Tila may pumatay rito at inilibing ito dito. Pero sino? At bakit isip niya habang tinignan ng malapitan ng bangkay ng mastodon? Bay Bang Byong, wika ni Bibeong. Ano? Ang amoy? Tanong niya. Tumayo siya. Hoy, kayong lahat, hukayin nyo nga ng kaunti pa banda rito, utos niya. Sige, sagot naman ng mga trabahador. Nagsimula na silang hukayin ang ibang paligid at nagtaka sila at nagulat sa kanilang mga nakita. Napatingin din si Lloyd dito. Ano ito? Tanong niya sa sarili. Madaming mga patay na mastodon ang nakalibing doon. Wala ito sa nobela. Tanging mga habits lang ng mastodon ang nasabi sa nobela. Hindi na ako sigurado ngayon lalo na at may nangyaring hindi naman nabanggit sa nobela, kainis. Ang tanging katulad ng ganito ay, alam ko na, yun nga, ang chapter ng Nemeren's Barrier, kung saan na-master ni Javier ang blast. Ang black magic na lumabas sa chapter na yon. Alam ko na, isip niya at napatingin sa mga kasamahan at sa mga bangkay ng mastodon. Lahat kayo, umalis na kayo dito ngayon na, sigaw niya. Umilo ng kulay violet ang hukay na tila may isang mahika na kapaloob dito. Ang corpse explosion magic, isip niya.
Umilo ang mga bangkay ng mga mastodon ay biglang sumabog ito. Nagtakbuhan ng lahat upang mailigtas ang kani-kanilang sarili. Ang apoy ay patungo kung nasaan kami. Mamatay kami kapag ganito, isip niya at tumigil upang harapin ang apoy na nagmula sa pagsabog. Hindi ko hahayaan na masaktan ang sino mang nagtratrabaho para sa akin. Hindi ko alam kung gagana ito, pero kung gagamitin ko ang impact ng blast para maneutralize ito, wika niya at handa nang gawin ang kanyang binabalak ngunit hamarang si Bibeong. Bibeong, sigaw niya. Sa kabilang banda may isang lalaking nag-uukit sa isang kahoy, si Solites at napatingin sa gawi kung saan nangyayari ang pagsabog. Galing ba yun doon? Parang pakiramdam ko na ito ay ang sorcery ng necromancer. Ang corpse explosion magic? Base sa pagsabog, tila mas malaki pa sa tao ang bangkay ng nilalang na yon. Ang con artist na yon, tila nasa panganib siya. Kailangan ko ba magtungo doon upang tulungan siya? May obligasyon ba ako sa kanya? Tanong nito sa sarili at napansin niya na kumakaripas ng takbo si Javier patungo sa lugar ng pagsabog. Mukha namang magiging maayos siya dahil papunta na roon ang halimaw na yan. Isip nito na ang pinatutukuyan sa halimaw ay si Javier, at pinagpatuloy na nito ang kanyang pag-uukit. Bibeong! Gumising ka, sigaw niya sa nakahandusay na si Bibeong. Bibeong! Wika nang nanghihinang si Bibeong. Napadapa sa lupa ang mga manggagawa at napatingin sa gawin ni na Lloyd. Ano yan? Takot na wika ng isa sa mga ito. Napatayo naman si Lloyd upang tignan kung ano ang tinutukoy ng trabahador. Laking gulat ni Lloyd sa kanyang nakita. Isang grupo ng mga patay na matadons na nakatayo dahil sa mahikang bumabalot sa mga ito. Handang umatake ang mga ito sa kanila. Bumangon mula sa hukay ang mga patay na mga mastodons at handang atakihin sila anumang oras. Mga undead na mastodon, isip niya habang hawak-hawak ang nanghihinang si Bibeong dahil sa pagsabog na hinarang nito. Mas malalim ba ang pagkakalibing sa kanila kumpara sa mga sumabog kanina? Gaano ba sila karami? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Nabalot ng sigaw ng mga mastodons ang lugar tanda na sila ay aatake na. Pasugad ang mga ito kina Lloyd kaya inutusan niya kagad ang mga manggagawa. Tumakbo na kayo, sigaw niyang utos sa mga ito. At nagsitakbuhan nga sila dahil hinahabol na sila ng mga undead na mastodon. Habang tumatakbo ay napansin ni Lloyd sina Blank at ang mga White Cavalry na handang umatake. White Cavalry. Ngayong araw ang magiging huling araw natin. Para sa kapakanan ng ating kamahalan, mga tao, at ng County ng Frontera, sigaw ni Blank sa kanyang mga kasamahan na handang magbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng lahat. Huwag niyong gawin yan, utos ni Lloyd kina Blank. Hindi naman nagdalawang isip si Blank at sinunod agad ang utos ni Lloyd at inutusan ng kanyang mga kasamahan na tumakbo na rin at iligtas ang sarili. Anong meron sa kalupaan dito? Ano kayang meron sa pag-uugali ng mga mastodon? May strategy kaya na pwedeng magamit? Paano kaya namin malalagyan ng distansya ang mga mastodon sa amin? Sunod-sunod niyang isip. Sir Bayern. Asan sila? Tanong niya habang tumatakbo. Nasa field, sagot nito. Kahit isa lang, wika niya. Sige, aking Panginoon, tugon nito. Pudong. Pabagalin mo sila, sigaw niya at lumabas si Pudong at balak niyang harangin ang mga nagwawalang mastodon at pabagalin ang mga ito kahit papaano. Pinunterya ni Pudong ang nasa unahang mastodon. PPO, wika nito na ang ibig sabihin ay suntok ni Pudong. Tumalsik ang sinuntok na mastodon papunta sa mga tumatakbong mastodon. Dong, muling wika na Pudong na ibig naman sabihin ay ang siko ni Pudong. Siniko naman niya ang kasunod na mastodon at lumagapak ito sa lupa. Pudong-dong, wika niya na ang ibig sabihin ay ang tadyak ni Pudong na magpapauwi sa mga ito. Tumilapon ang nataman ng tadyak ni Pudong sa ere. Patuloy na nakikipaglaban si Pudong at may pagkakataon na umiwas siya sa mga mastodon at tila nagsayaw. Isa ito sa kanyang mga teknik. Ito ay ang tinatawag na Pudong Plum Blossom Feast at Plum Blossom Rampant Dance. Sa teknik na ito ay tila nasayaw si Pudong habang inaatake ang mga mastodon. At isa-isang nagsiliparan sa himpapawid ang mga matamaan ng teknik na ito. Napatingin naman si Lloyd sa ginawa ni Pudong. Pudong, ano na naman bang mga pinagpapanood-nood mo? Tanong niya. Umatake ang mastodon kay Pudong at tinamaan siya sa tiyan, nasaktan siya at sunod-sunod siyang inatake ng iba pang mastodon. Ngunit hindi papatalo si Pudong at hinawakan niya sa ulo ang mga umatake sa kanya at isa-isa niya itong pinalipad.
Patuloy sa pakikipaglaban si Pudong, nariyan siya ay nasasaktan sa pag-atake ng mga ito at patuloy din naman siyang nakakabawi. Ngunit nagkaroon din ng pangyayaring hindi na nakabangon si Pudong gawa ng maraming sabay-sabay na mastodon ang umatake sa kanya. Mga baliw kayong mga elepante, galit na sigaw ni Lloyd nang makita niyang nadedehadoan sa pakikipaglaban si Pudong. Napatingin naman si Pudong kay Lloyd nang may pag-aalala sa kanyang mukha. At naroon si Lloyd nakatayo mag-isa hawak ang kanyang pala at may kasama siyang isang mastodon din. Isa sa mga alaga ni Sir Byron. Nasa akin ang isa sa mga anak niyo. Wika niya. Hindi, isa lang itong karne sa susunod na mga segundo. Wika niya sabay tutok ng pala sa leeg ng batang mastodon. At pinagpawisan ng batang mastodon sa sunod na ginawa ni Lloyd. Dinilaan niya ito sa may ulo na tila isang masarap na karne at nakatingin sa mga undead mastodon na tila isang demonyo na hayok sa karne ng batang hayop na ito. Coop! Wika ng batang mastodon. Tila natigilan naman ang mga undead mastodon sa kanilang nakita. At dahil dito ay lalong nang asar pa ating bida. Nakakaramdam kayo ng kakaiba, hindi ba? Nakakaramdam kayo ng nervyos at galit, tama ba? Mas makakaigi kung pupunta kayo dito ng mabilis bago ko papunitin ang lahat ng balat niya. Pang-aasar niya habang kagat-kagat ang balat ng batang mastodon. Nagwala ang mga undead mastodon ng pasugad na tumakbo sa kinaroroonan ni Lloyd. Nakuha ko na kanilang atensyon, isip niya. Magaling ang pag-arte mo. Pending. Pangdong. Kung ano man ang pangalan mo. Ang galing mo, papuri niya sa batang mastodon at sabay buhat niya rito. Ngumiti naman sa kanya pabalik ito. May katangi-tanging nag-iisang hint at ito ay nakasulat sa nobela ng isang linya lang, wika niya. Nakasulat sa nobela na, ang mga hayop na ito ay hindi mapanganib. Sinabing ang mastodon ay sobrang maalaga sa kanilang mga anak. Kasama rin ba sa linyang iyon na ipaglaban ang kanilang mga anak kahit na sila ay patay na o maging undead? Depende ito sa ating gagawin. Hindi naman aatake ang mga ito ng walang dahilan. Isip niya. At may nangyari na nagbigay sa akin ng ideya mula sa linyang iyon. Nang panahon na pinapalaki ni Sir Byron ang mga sanggol na mastodon, ang mga matatandang mastodon ay araw-araw na bumibisita. Inaalam nila palagi ang kalagayan ng kanilang mga sanggol, dagdag niya. Pudong, dumaan tayo sa lambak. Magtatago tayo sa kagubatan sa dulo nito, utos niya kay Pudong habang tumatakbo. Nakahabol naman si Pudong sa kanila at binitbit nito sa kanyang bibig ang batang mastodon at sumakay naman si Lloyd sa kanyang likuran. Pudong, tugon nito. Tara na, sigaw niya at tumakbo na si Pudong palihis sa kinaroroonan ng mga trabahador upang sila lamang ang habulin ng mga nagwawalang undead na mastodon. Master Lloyd, inililigtas na naman niya tayo. Wika ng isang trabahador habang nakatingin sa paglayo ni na Lloyd at ng mastodons na may pag-aalala na makikita sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda naman sa ibabaw ng isang puno ay nakaupo sa sanga si Goming at kumakanta-kanta pa ito. Relax si Goming at tila walang iniisip na problema sa kanyang buhay. Goming, Goming. Kanta niya na ang ibig sabihin ay isa siyang alitap-tap. Goming, go Goming. Pagpapatuloy niya na ang ibig sabihin ay wala siyang kwenta ngunit kahit wala siyang kwenta at siya pa din ay may karapatan. Patuloy sa pagkanta ang tamad na ibon nang biglang may kukuha sa kanya at tila nais siyang paisatin nito. Meron kang red sunflower seed na ibinigay ni Master Lloyd sa'yo, tama? Saad ni Javier habang hawak-hawak ang ibon. Gaano katagal mo mararating ang 10 kilometro sa hilaga, dagdag nito. Patuloy sa pagtakbo si Pudong. Halatang pagod na ito at hinihingal na din. Pudong, kaunti na lang, wika ni Lloyd. Malapit na nila kaming mahabol, isip niya at humarap sa mga mastodon at itinapat ang kanyang pala. Discharged saad niya at may lumabas na apoy mula sa kanyang pala at tinamaan ang isa sa mga humahabol sa kanila at sumabog ito. Sa pagsabog na iyon ay hindi pa din nagpatigil kay Pudong sa pagtakbo at ganoon din ang mga undead. Masyado silang madami. Magdi-discharge ba ko ulit at patamain ito sa bundok? Pero hindi naman ito maari dahil magko-collapse ang lahat. Paano kaya kung ipatama ko ito at hindi naman lahat sila mamatay? Nasa critical na kong kondisyon. Mamatay ako kung sakali, isip niya. Pudong, sigaw na gulat ni Pudong at biglang napapreno. Nagulat si Lloyd sa kanyang nakita. Isang dead end. Wala na silang matatakbuhan dahil may nakaharang sa daanan nila patungo sa kagubatan. Asar,
Kainis, saad niya habang nakatingin sa lupang nakaharang sa kanilang harapan habang sa kanilang likuran naman ay papalapit na ng papalapit ang mga nagwawalang undead na mastodons. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.